Dominant Protector. Credit to the author. 7391400. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang pantay-pantay na naipamahagi ang natitirang mga gantimpala, napakaliit nito sa kamay ng lahat. Hindi man lang ito kasing ganda ng mga gantimpala ng isang normal na tier 1 na misyon. Gayunpaman, nasiyahan ang mga bagong disipulong ito. Mas mabuti na ang pagkakaroon ng kita kaysa sa hindi pagsasagawa ng anumang misyon. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga mamamatay na, tulad ni Yingjan at ng iba pang sumusunod kay Terence. Walang anuman. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bilis ng pagkumpleto ng misyon, at bibigyan ka namin ng mga simpleng misyon. Sa madaling salita, walang pagkakamali sa pagsunod sa amin. Ang East Pavilion ay puno ng ambisyon at nakaakit ng isa pang alon ng mga tao. Kung talagang mamamatay si Terence sa kabundukan, makikita niya ang posisyon ng pamamahala sa kanyang kuya, kaya naman sinimulan niyang magtalaga ng mga gawain ng palihim. Muling pinuri ng mga bagong disipulo si Pat Doggy, na nagparamdam dito ng kaunting pagmamalaki. Pangalawang nakatatandang kapatid, pangatlong nakatatandang kapatid, tiyak na susunod kami sa iyo sa hinaharap. Tiyak na hindi kami matututo kay Yingjan at sa iba pang mga ugok na iyon. Hinayaan pa talaga nilang lumipad ang kanilang mga imahinasyon at sumunod kay Simayi papunta sa bundok ng multo na Yin para tapusin ang isang misyon sa ranggo ng ikalimang ranggo. Hinahanap lang nila ang kamatayan. Isang bagong disipulo na may matalas na mga matang nagsalita ng isang bagay na angkop kay Doggy Pie, na siyang nagtulak sa kanya na sanayin ng mabuti ang batang ito. Pangalawang nakatatandang kapatid, pangatlong nakatatandang kapatid, tingnan mo, hindi ba't si Sima ang panganay na nakatatandang kapatid na iyan? Habang nag-uusap sila, biglang itinuro ng isa pang bagong disipulo ang kabilang panig at bamulong, mukhang kinuha lang nila ang kanilang mga reward points. Natapos na ba nila ang misyon? Oy, sina Simayi at Senior Sister Jessa talaga yan. Kumpleto na ang team nila, at wala ni isa sa kanila ang namatay. Lumingon ang Alphen para tingnan ito at hindi maiwasang bamulong paano nangyari ito. Hindi ba sila pumunta sa bundok ng multo na Yin? Pero kung hindi siya pupunta sa bundok ng multo na Yin, paano niya makukuha ang mga puntos? Kahit na ito ang gantimpala sa pagkabigo sa misyon, kailangan pa rin niyang pumunta sa bundok ng multo na Yin. Huwag kang magingay, yung misyon sa ranggo ikalimang yan, kahit bumagsak ka, makakakuha ka pa rin ng puntos bilang gantimpala. Pumunta sila sa bundok ng multo na Yin at napakabilis bumalik, halata naman na noong tinanggap nila ang misyon, nakapagdesisyon na sila na kunin ang mga puntos ng pagkabigo. Wala ka talagang ambisyon. Napaungol si Pat Doggy nang may paghamak at naglakad patungo kay Terence. Oh, hindi ba't ito ang senior steward? Natapos mo na ba ang misyon mo sa bundok ng multo na Yin? Ang galing mo talaga. Siguradong maganda ang ani ng mga nakababata mong kapatid, di ba? Sigurado ang lalaking ito na nabigo si Terence sa kanyang misyon, kaya lumapit siya upang kutsain ito, binigyan ng kanyang mga bagong disipulo ng pakiramdam ng pagiging higit na mataas at nakikita kung gaano kalungkot ang mga tao ni Terence. Kung ang mga puntos ay kakalkulahin ayon sa pagkabigo ng misyon, si Terence ang makakakuha ng pinakamalaking bahagi, at si Jessa ay hindi makakakuha ng mas kaunti. Hindi naman ito gaanong kalakihan sa simula, at pagkatapos makuha ang dalawang pinakamalaking bahagi, ilang puntos ang makukuha ng bawat bagong disipulo. Maaaring hindi man lang ito maging kasing halaga ng isang normal na tier 1 mission. Tiyak na matutuwa ang mga bagong disipulo ni Doggy Pie kung ikukumpara nila ang dalawa. Salamat sa iyong pag-aalala, pangalawang nakatatandang kapatid. Marami na nga tayong napala. Tumingin si Yingjan kay Terence, at nang makitang hindi sisigot ang kuya, ngumiti siya at umakto ng kalmado. Hindi ko inaasahan na sa pangunguna ng panganay kong nakatatandang kapatid, matatapos natin ng ganito kahusay ang tier 5 quest. Hindi talaga ito inaasahan. Hahaha, Yingjan, hindi mo talaga alam kung paano gumawa ng draft kapag nagyayabang ka. Natapos mo pa nga ba ang isang tier 5 mission? Ganun ba kadaling tapusin ang isang rank 5 quest? Isang bagong disipulo na hindi karaniwang nakakasundo ni Yingjan ang tumawa at nagsabing, ilang araw na ba ang nakalipas?
Natatakot ako na hindi ka man lang nakarating sa gilid ng bundok ng multo na si Yin ay tumakbo ka pabalik, hindi ba? Niloko mo pa nga ang gantimpala para sa pagkabigo sa misyon. Sino ang sinusubukan mong takutin? Sumabat ang isa pang bagong disipulo, tama, dapat nga iyon. Pangalawang senior brother, pangatlong senior brother, napansin ko lang na tila nagbago ang misyon sa mission board. Hindi na ito level 5 mission, kundi level 8 mission. Hindi namin ito matatanggap, at wala kaming karapatang makita ito. Sa pagkakataong ito, dahil may mga outer sect disciples na kumuha nito dati, kaya nila ito isiniwalat sa publiko, hindi ba? Level 8 ang hirap. Hahaha, kagalang-galang na senior brother, hindi pa tapos ang misyon, tapos babalik ka pa para takutin ang mga tao. Pinaniwala niya pa talaga ang sect. Karapat-dapat talaga siyang maging panganay na senior brother. Puno ng pangungutya ang mukha ni Pat Doggy habang nakanguso at sinabing, bakit hindi mo sabihin sa amin kung paano mo nilinlang ang sekta na maniwala sa kalokohan mo? Para matuto tayo mula sa kanila. Kahit ang mga inner disciples ay hindi pinapayagang kumuha ng misyon na nasa ikawalong ranggo, lalo na ang mga outer disciples, tanging ang mga mas matataas na ranggong miyembro ng sekta ang makakagawa nito. Hindi nakakapagtaka na inakala ni Pat Doggy na nagyayabang si Terence. Natapos na natin ang tier 5 quest. Kaya nga may susunod na tier 8 quest. Tiningnan ni Yingjan si Doggy Pie na parang nakatingin sa isang tanga. Tila nirerespeto niya si Doggy Pie. Tiningnan niya si Doggy Pie na parang nakatingin sa isang tanga. May tala ang sekta kung matagumpay o nabigo ang misyon. Paano ka nagsisinungaling? Isa pa, may mga punto tayo para patunayan ito. Habang nagsasalita siya, ipinakita na ni Yingjan ang mga puntos na nakuha niya sa mga taong nasa panig ni Doggy Pie, gayon din ang iilang bagong disipulo sa tabi niya. Kung hindi siya magpasikat ngayon, kailan pa siya magpapakitang gilas? Natulala ang mga bagong disipulo sa panig ni Doggy Pie at ng mga tagahanga ng AI nang makita nila ang mga puntos ni na Yingjan at ng iba pa. Impyerno ang pakiramdam ng pagiging superior. Impyerno ang pagkabigo ng misyon. Sa sandaling iyon, ang mga bagong disipulo, kasama sina Doggy Pie at Alphan, ay talagang gustong mamatay. Sinisilang nila ang kanilang mga sarili sa pagiging bulag. Bakit nila kinailangang sumunod sa dalawang taunang ito sa halip na sa makapangyarihang panganay na kapatid na namamahala? Kung tungkol naman sa dahilan, natural lang na dahil ito sa mga natamo ni na Yingjan at ng iba pa. Ang kabuuang puntos ng 10 hanggang 20 bagong disipulo na pinagsama-sama ay hindi maihahambing sa mga natamo ng kahit sinong tao sa panig ni Yingjan. Kung walang paghahambing, walang magiging masama. Sige, para saan ba yang ipinagmamalaki ninyong lahat? Manatiling kalmado. Ano pa ang dapat ninyong ipagmalaki sa harap ng inyong pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid? Sermonan sila ni Terence ng may kalmadong mukha, at mabilis na humingi ng tawad ang grupo at itinago ang kanilang mga identity token. Dalawa kong nakababatang kapatid, pasensya na, nalulungkot akong makita kayong tumatawa sa akin. Nabalitaan kong natapos mo na rin ang iyong misyon. Marami ka nang napala, di ba? Nakakadurog ng puso. Nanginig ang mga mukha ng mga tagahanga ng AI at ng laman ng Doggy Pie. Natapos na ang misyon, at inakala niyang disente na ang mga gantimpala, ngunit kumpara kay Yingjan at sa iba pa, wala lang ito. Kahit kunin niya ang karamihan ng pera, hindi ito kasing laki ng kay Yingjan. Mayroon bang hustisya sa mundong ito? Sandaling hindi alam ni na Pat Doggy at ng isa pang lalaki ang sasabihin. Ang mga mata ng mga bagong disipulo sa tabi nila ay nagsimulang magbago ng sama ng loob. Muli, naramdaman nilang sila ay talagang bulag. Bakit nila pinili ang isang taong iyon para sundan? Hindi nila alam kung huli na para lumipat sa panganay na nakatatandang kapatid na si Sima. 7,372. Ang pagbabalik ni Terence ay nagdulot ng maliit na ingay sa mission hall ng Long Whisker Peak, na naging dahilan upang mangamba ang maraming bagong disipulo. Sa kabilang panig ng Cultivation Peak, medyo nalulumbay si Elder Chin. Kagagaling lang niya mula sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang pinuno ng sekta ng Sword Spring Sect. Tila medyo hindi siya masaya. Matapos maglakad-lakad sa silid ng ilang beses habang nakatalikod ang mga kamay, nilakasan niya ang kanyang boses at tinawag ang isang rehistradong disipulo ng sekta.
Pumunta ka sa Long Whisker Peak at tingnan mo kung nandito ang third senior brother Alphen mo. Kung nandito siya, pakisuyo mo siya. May mga bagay na dapat pag-usapan ang matandang ito. Opo. Guru. Agad na pupunta ang disipulo. Matapos yumuko ng may paggalang ang rehistradong disipulo, mabilis siyang umalis sa Cultivation Peak at nagtungo sa Long Whisker Peak para maghanap ng Alphen. Pagdating niya sa tuktok ng mahabang bigot, naghiwa-hiwalay na ang mga tao sa Mission Hall. Marami sa mga bagong disipulo ang nakaramdam na mas maganda ang kanilang kinabukasan kasama si Terence, ngunit walang sinuman ang sapat na hanggal para yakapin ang binti ni Terence sa harap ni Doggy Pie at ng Alphen. Gayunpaman, nalulumbay pa rin sina Doggy Pie at Alphen. Ang kanilang mga mukha ay kasing itim ng ilalim ng palayok. Pinag-uusapan nila kung dapat ba nilang bigyan ng pagkain ang lahat at magbahagi ng ilang puntos sa kanila upang makaakit ng mas maraming tao. Bago pa sila matapos mag-usap, ang disipulong inim na ipinadala ni Elder Chin ay nakahanap na ng Alphen. Junior Brother Alphen, ako ay disipulong inim ni Elder Chin ng Cultivation Peak. May ipinatawag po kayo ni Master. Sumama po kayo agad sa akin. Medyo magalang ang ugali ng taong ito, ngunit ang kanyang mga salita ay may bahid ng hindi maikakailang awtoridad. Nang marinig ng tagahanga ng AI na si nakatatandang Chin ang tumawag sa kanya, hindi na niya tinanong kung tungkol saan iyon at agad na sumunod dito. Halos wala na siyang oras para batiin si Pat Doggy. Pinanood ni Pat Doggy ang pag-alis ng tagahanga ng AI na may nag-iisip na ekspresyon sa kanyang mukha. Dati, ipinahayag ni Elder Chin ang kanyang saloobin sa publiko, kaya naman ang Alphen ay naging malamig sa harap ng matandang lalaki. Kahit na sumugod siya para salubungin ito, maaaring hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero sa pagkakataong ito, si Elder Chin ang nagkusa na yayain ang Alphen na pumunta roon. Ito. Hindi ko maiwasang hayaang lumipad ang imahinasyon ng mga tao. Matutuwa si Doggy Pie kung may magandang mangyayari, pero pareho sila ng Alphen ngayon. Magkasama silang lumalaban kay Terence, sino man ang makakuha ng momentum, natural lang na babangon din ang isa. Sana. Magandang bagay ito. Hindi alam ni Terence ang nangyari pagkatapos niyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, kaya bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Sa ikatlong araw, tinipon ni Marshall Masterma ang lahat ng mga bagong disipulo sa Long Whisker Peak at sinimulang turuan sila ng ikalawang yugto ng cultivation method. Alam niyang bumalik na sa sekta si Terence, ang tagahanga ng AI, at ang iba pa kahapon. Kung hindi, mas matagal pa sana siyang naghintay. Napakahusay ng iyong pagganap, lalo na sina si Mai at ang tagahanga ng AI. Bilang mga nakatatandang kapatid na namamahala sa mga disipulo ng Outer Sect, pareho silang nanguna sa pangkat upang makumplito ang misyon. Hindi ito madali. Bago siya magsimula, pinuri niya si Terence at ang Alphen. Hindi man ganoon kahirap ang kanilang mga misyon, pinag-uusapan pa rin nila ang mga ito. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kakaiba. Sinusubukan ba nilang palakasin muli ang popularidad ng mga Alphen? Matapos siyang purihin ni Marshall Masterman ng ilang sandali, sa wakas ay napunta na siya sa pangunahing paksa. Sisimulan ko ng pag-usapan ang aking mga layunin sa paglilinang sa hinaharap. Maganda ang naging performance ninyong lahat sa inyong mga nakaraang paglilinang, kaya kwalipikado na kayong pumasok sa ikalawang yugto ng paglilinang. Pagkatapos sabihin iyon, casual na hinugot ni Marshall Masterma ang isang mahabang espada at marahang iwinagayway ito ng ilang beses. Matapos ilabas ang chi ng mga katangian, oras na para ilagay ito sa sandata. Makinig kayong lahat. Lahat, kasama na si Terence, ay nakatuon ang kanilang mga mata sa mahabang talam. Totoo nga, nakita nila ang attribute chi na dumadaloy papunta sa espada mula sa palad ni Marshall Masterma, na nagkulay sa talim ng mahinang liwanag ng attribute. Kung ang sandata ay lalagyan ng chi ng mga katangian, ang lakas ng teknik ng martial arts ay lubos na madaragdagan. Gayunpaman, isang bagay na dapat bigyang pansin ay ang pamamaraang ito ay kumokonsumo ng maraming chi ng mga katangian. Ang isang mandirigma sa Golden Core Stage ay maaaring gumamit ng lahat ng kanyang pisikal na lakas sa isa o dalawang galaw. Sa makatuwid, ang galaw na ito ay maituturing na isang teknik na karaniwang ginagamit lamang sa bagong yugto ng Soul Stage at pataas.
Paliwanag ni Martial Master mahabang ipinapakita, para maging eksakto, ang mga mandirigmang nasa simula ng Nascent Soul Realm ay bihirang gumamit ng teknik na ito dahil sa napakalaking pasanin. Tanging ang mga nasa gitnang yugto ng Nascent Soul Realm pataas ang gagamit nito bilang regular na teknik. Medyo nagulat si Terence, hindi niya inakalang magagamit ang elemental na chi sa ganitong paraan. Pareho lang ang epekto nito sa purong chi. Gayunpaman, ang liwanag mula sa espada ni Martial Master Ma ay tila mas maganda kaysa sa kanyang tunay na enerhiya. Hindi pa kasama ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa, ngunit kahit papaano ay medyo maganda ang visual effect. Para sa mga bagong disipulo na katulad mo, ang teknik na ito ay walang gaanong halaga. Tutal, kahit matutunan mo pa ito, hindi mo ito magagamit ng maraming beses. Kung gagamitin mo ito bilang isang trump card, agad kang mapapatay. Gayunpaman, kailangan mo pa ring matutunan ang dapat mong matutunan. Pinaglaruan pa ito ni Martial Master Ma ng ilang beses at saka ibinalik ang mahabang espada sa kaluban. Ganito rin ang mga lumang patakaran. Mayroon kang isang buwan para matutunan kung paano ilagay ang iyong elemental chi sa iyong armas. Pagkatapos ng isang buwan, sasailalim ka sa pangalawang pagtatasa. Ang aklat na nagtatala ng teknik na ito ay ipapamahagi ng libre sa lahat, ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sariling mga armas. Martial Master Ma, ayoko pong gumamit ng mga armas dati. Paano kung wala akong sariling armas? May nagtanong. Sa madaling salita, umaasa siyang makakuha ng sandata mula sa sekta. Walang armas. Nagkibit balikat si Martial Master Ma at ngumiti. Hindi mahalaga, kayong mga bagong disipulo ay may espesyal na pagtrato. Mayroong isang pangkat ng mga pinakasimpleng armas na nakaimbak sa Long Whisker Peak. Isang puntos lang ang kailangan ninyo para pumili ng anumang armas na gusto ninyo. Gayunpaman, sasabihin ko muna ang mga pangit na bagay. Ang kalidad ng pangkat na ito ng mga armas ay napaka-ordinaryo. Halos hindi ito sapat para sa paglilinang ng attribute chi infusion technique, ngunit mahirap sabihin kung gaano ito katagal magagamit. Natawa si Terence sa sarili niya, nagbebenta ba siya ng mga armas? Siyempre, hindi iyon isang karaniwang armas na nagkakahalaga ng isang puntos. Isa itong mataas na kalidad na armas na mas mahal. Tunay nga, sandaling tumigil si Martial Master Maria. Matapos matunon ng lahat ang impormasyon, nagpatuloy siya, kung gusto mong mag-cultivate ng kalahati ang pagsisikap at doble ang resulta, iminumungkahi kung pumili ka ng mas mahusay na armas mula sa simula. Siyempre, ang sect ang magbibigay sa iyo ng mga ganitong kagamitan, ngunit kakailanganin mo ng mas maraming puntos. Kung tungkol naman sa partikular na pagpili, nasa iyo na iyon. Nagsimulang magbulungan ang mga taong walang armas, ngunit hindi nagmamadali si Terence. Mayroon siyang demonyong espadang lumamon, at kahit na maaaring may mga taong mas mataas ang antas kaysa rito sa buong sekta ng Sword Spring, hindi iyon marami. Sapat na iyon para magamit niya ng matagal. Sina Almira at ang iba pa ay may kanya-kanyang armas din, kaya hindi na nila kailangang pumili ng iba pang armas. Ang mga nangangailangan nito, bumalik kayo at kumuha ng sarili ninyong mga armas. Ituloy natin. Pumalakpak si Martial Master Ma para makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, susunod, may magandang balita akong ipapaalam sa lahat. 7,373. Magandang balita. Para ba mapabuti ang pakikitungo sa mga bagong disipulo? O bigyan ng bawat isa sa kanila ng dekalidad na sandata? Alam agad nila na masyado lang silang nag-iisip. Nabalitaan ko na ang inyong kaitiwala, ang ikatlong nakatatandang kapatid na tagahanga ng AI, ay kumpirmadong tinanggap na ni Elder Chin bilang kanyang disipulo. Siya ay magiging kanyang disipulo bukas. Mula bukas, kahit na ang tagahanga ng AI ay magpapatuloy pa rin sa paglilinang kasama ang lahat ng nasa outer sect at siya pa rin ang magiging ikatlong nakatatandang kapatid na mamamahala, siya ay magiging isang disipulo ng inner sect. Lahat ng benepisyo at pribilehiyo ay ibibigay sa mga disipulo ng inner sect. Nakangiting ipinahayag ni Martial Master Ma ang sagot at saka tiningnan ang ekspresyon ng lahat. Hindi ba't magandang balita ito? Hindi ba't lahat ay nakaramdam ng karangalan? Masaya ka ba para sa Alphen? Oo. Tama. Masaya ako. Binabati kita, Senior AI. Binabati kita. Sunod-sunod ang mga sagot.
Pumalakpak ang lahat bilang paggalang, ngunit bukod sa mga tapat na KT-wala ng Alphen na taos-pusong bumati sa kanya, hindi maraming tao ang tunay na natuwa. Magandang balita para sa kanya ang pagiging disipulo ni Elder Chin ng Alphen, ngunit balewala lang ito para sa mga ordinaryong bagong disipulo. Kung walang pakinabang ang balitang ito, mas makabubuting bigyan ang bawat tao ng dekalidad na armas. Kasabay nito, maraming tao ang nagulat habang nakatingin kay Terence. Hindi ba't gustong kunin ni Elder Chin ang isang malaking senior bilang disipulo? Bakit ito naging tagahanga ng AI? Sandaling tagahanga ng AI, sandali si Sima Yi, at pagkatapos ay sandali ring tagahanga ng AI. Maaari kayang nawalan na ng malay si nakatatandang Chin. Posible kayang maging muli siya bilang Sima Yi kapag tumanggap na siya ng mga disipulo bukas. Iniisip ang mapaminsalang eksenang iyon. Bakit siya nasa sabik? Nagulat si Terence. Hindi niya inakalang tatanggapin ang kanyang tiyuhin mayor na si Chin bilang disipulo ang tagahanga ng AI na iyon. Wala pa siyang oras para bisitahin ang kanyang tiyuhin mayor, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi nakakapagtaka na sinimula na naman ni Marshall Masterman na purihin ang mga Alphen. Ito ang dahilan. Naiintindihan ni Terence kung bakit kinuha ng kanyang tiyuhin mayor ang isang Alphen bilang disipulo. Hindi naman siya maaaring maging disipulo nito, kaya kinailangan niyang maghanap ng iba. Kahit ano man, ang Alphen ay isang kandidato na nakamit ang mga kinakailangan. Ang problema ay nagmamadali si Elder Chin na kumuha ng disipulo noon dahil pakiramdam niya ay hindi na siya magtatagal. Ngayong gumaling na ang kanyang mga pinsala, bakit pa siya nagmamadaling kumuha ng disipulo? Maaaring may mas angkop na kandidato kaysa sa tagahanga ng AI sa mga bagong dating sa hinaharap. Posible kayang may nangyaring hindi niya alam. Kumunat ang noo ni Terence nang may maisip siya. Nag-aalala siya para kay Kuya Chin, at nagpas siyang bisitahin ito pagkatapos. Nang makita ng Alphen ang ekspresyong iyon, natural na labis siyang ipinagmalaki. Naisip niya na si Terence ay lihim na nadismaya, at maaaring mainggit, magseselos, at maput pa. Kung ikukumpara sa pagiging disipulo ni Elder Chin, mas masaya ang makitang nasasaktan si Terence. Salamat sa inyong mga nakababatang kapatid, sa inyong mga biyaya. Lubos akong nagpapasalamat. Sinabi rin ni Marshall Masterman na maglilinang pa rin ako sa panlabas na sekta sa hinaharap. Gayunpaman, dahil isa akong disipulo ng panloob na sekta, ako, bilang KT-wala at ikatlong nakatatandang kapatid, ay tiyak na mas makikinabang ang lahat. Kaya, sana'y patuloy ninyo akong suportahan gaya ng dati. Yumuko ang tagahanga ng AI dahil sa kasiyahan. Hindi na siya nagulat na naging disipulo na siya ni Elder Chin, dahil tinawag siya ni Elder Chin kagabi para pag-usapan ito. Kahit hindi mainit ang ugali ni Elder Chin kagabi at masasabing medyo malamig pa nga. Ipinaalam lang niya ito sa kanya at pagkatapos ay pinauwi na may ilang mga salita ng paghihikayat, wala itong pakialam sa Alphen. Hanggat mayroon siyang titulong disipulo ni nakatatandang Chin, wala nang iba pang mahalaga. Bilang pasasalamat sa lahat ng suporta ninyo, kung ang lahat ng nakababatang kapatid na narito ay walang angkop na armas, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang mahusay na klase ng armas. Kung mayroon kayong anumang kahilingan, maaari ninyong sabihin sa akin ng maaga. Gayunpaman, maaaring kailanganin ninyong maghintay ng 1 o 2 araw dahil wala akong sapat na puntos para ipagpalit sa mga dekalidad na armas sa sect. Kailangan ko itong bilhin sa labas. Salamat, nakatatandang kapatid na AI. Magaling na nakatatandang kapatid na AI. Nakatatanda kong kapatid na si AI. Sandaling naging masigla ang kapaligiran. Karamihan sa mga bagong disipulo ay naghihiyawan at nagtatalon sa tuwa. Sa harap ng mga tunay na benepisyo, naramdaman nila na isang ang magandang balita na ang Alphen ay naging disipulo na ni Elder Chin. Sumulyap ang tagahanga ng AI kay Terence, natuwa sa kanyang sarili. Siya ang batang Panginoon ng lungsod ng Solan, at hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng maraming dekalidad na armas mula sa labas. Pakiramdam ng isang tagahanga ng AI ay makakakuha siya ng buong marka para sa operasyong ito para makuha ang puso ng mga tao. Kung walang reputasyon ang Alphen, baka matakot sa kanya si Marshall Masterman, at baka hindi rin ito paniwalaan ng ibang mga bagong disipulo. Baka isipin nilang minamaliit sila ng Alphen na iyon.
Tutal, karamihan sa mga tao rito ay mga maimpluwensyang tao mula sa mga lungsod sa labas. Ang isang mahusay na klase ng armas ay talagang walang espesyal. Nakakalungkot na karamihan sa kanilang mga gamit at kagamitan ay kinuha noong pumasok sila sa sekta. Bilang resulta, bukod sa mga pangunahing punto, sila ay nasa kalagayan ng kahirapan. Hindi man lang sila makabili ng mga bagong kagamitan kung gugustuhin nila. Tungkol naman sa paghingi ng mga bagay sa kanilang mga kapamilya. Ang mga bagong disipulo ay walang awtoridad na gawin iyon. Tiisin mo lang ng masunurin. Iba ang Alphan. Nang maging isang inner sect disciple na siya at maging ikatlong senior brother na namamahala, maaari na niyang kontaken ang kanyang pamilya para magpadala ng mga cultivation resources sa pamamagitan lamang ng isang salita. Iniisip pa rin ni Terence kung may nangyari ba kay nakatatandang Chin, kaya hindi niya napansin ang mayabang na tingin ng Alphan. Mapangakit lang pala ang lalaking iyon sa isang bulag. Nakaramdam siya ng pagkakasala. Siguradong hindi ka komportable kaya hindi ka man lang naglakas loob na tingnan ang mata ng batang Panginoon na ito. Tuwang-tuwa ang tagahanga ng AI habang iniisip ang pagkawala ni Terence. Bihira akong maging masaya ngayon. Ngayong gabi, ireregalo ko sa inyong lahat ang isang malaking kainan sa banquet hall. Dapat pumunta ang lahat. Nagpa siya ang isang tagahanga ng AI na patuloy na bilhin ang puso ng mga tao, lalo na sa harap ni Terence, dahil siya ang may gantimpala sa misyon. Ngumiti siya kay Terence, Senior, Sima, First, Senior, Brother, ikaw ang pinuno ng mga bagong disipulo, kaya kailangan mo kaming tulungan. Ang sadyang pinahabang salita ay puno ng sarkasmo para maintindihan ng lahat na ang ibig sabihin ng Alphan ay siya ang tunay na pinuno sa mga bagong disipulo. Walang problema, dapat tayong magdiwang. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at ngumiti, kung gayon, tatanggapin ko ang iyong imbitasyon. Mas gaman ang pakiramdam ng tagahanga ng AI, iniisip na ibinababa ni Terence ang kanyang paninindigan at handa nang aminin ang pagkatalo. Sa katunayan, hindi masyadong mahilig si Terence sa AI. Pakiramdam niya ay sayang lang kung hindi siya makakapunta sa isang libreng kainan. Bukod pa rito, kung hindi siya pupunta, para na rin siyang pumutol ng ugnayan niya sa iba pang mga bagong disipulo. Kahit na wala siyang pakialam sa katayuan ng mga bagong disipulo o sa posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala, hindi siya maaaring tapoka ng mga tagahanga ng AI. Siya ang magpapasya kung ano ang gagawin depende sa sitwasyon. Kung ang Alphan ay isang taong mayabang, kukunin niya ang lahat ng mayroon siya at susunugin ito. 7,374. Binigyan ni Marshall Masterman ng maraming oras ang Alphan para magpasikat. Nang kumalma na ang lahat, sinimulan niyang turuan ang Alphan ng paraan ng paglalagay ng elemental chi sa armas. Pagkatapos nito, inutusan ni Terence si Almira at ang iba pa na bumalik muna at magtipon sa bulwagan. Pagkatapos ay nag-iisa siyang pumunta sa tuktok ng cultivation upang hanapin si Elder Chin. Romal, nandito ka na pala. Dali, lumapit ka at umupo. Nakita ni Elder Chin si Terence at ngumiti ng may kabaitan. Inanyayahan niya si Terence na umupo sa tabi nito at nagpatuloy, nabalitaan kung pinangunahan mo ang isang pangkat upang makumplito ang ranggo ika-5 misyon ng paghahanap sa mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na siyin sa bundok ng multo na siyin. Matagal na akong nag-aalala sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na matatapos mo ang misyon ng ganito kabilis. Gaya ng inaasahan sa mapagmalaking disipulo ni Shekshong. Kahanga-hanga. Tio Mayor, napakabait mo naman. Pinalad lang tayo kaya natapos natin ng napakabilis ang misyon. Napakalaki ng mga maltong kabundukan ng Yin, kung hindi dahil sa swerte ko, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at mapakumbabang ngumiti. Hindi mo masasabi yan. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas ng isang tao. Ang swerte rin ng isang tao ay kumakatawan sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang mga nagawa. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Tumawa si Elder Chin at hinaplos ang kanyang balbas. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong pumunta ka sa bundok ng multo na Yin? Sa totoo lang, noong bata pa ako, pumunta rin ako minsan sa bundok ng multo na Yin, at muntik na akong mamatay doon. Kung sasabihin mo sa akin ng maaga na gusto mong pumunta sa bundok ng multo na Yin, malamang pipigilan kita.
Naisip ni Terence sa sarili, salamat sa Diyos at hindi ko ipinaalam sa iyo, kung hindi ay hindi ko natuloy ang misyong tier 5 na ito. Pumunta rito si Terence para tanungin si Elder Chin tungkol sa biglaang pagtanggap sa Alphen bilang isang disipulo, ngunit dahil gustong malaman ni Elder Chin kung ano ang nangyari sa multo na Yin Mountains, hindi nagdalawang isip si Terence na ipaliwanag ito sa kanya. Kahit simpleng paglalarawan lang, ang panganib at kakaiba, ang pagtaas at pagbaba ay lubos pa ring nakakaantig kay nakatatandang Chin. Mas lalo siyang natitiyak sa kanyang puso na ang nakababatang pamangkin niya ay isang taong may malaking kapalaran. Bumantong hininga siyang muli, tanging isang malakas na practitioner tulad ng kanyang nakatatandang kapatid ang karapat-dapat tumanggap ng isang napakatalinong tulad ni Terence bilang kanyang disipulo. Romal, kahit ilang araw ka palang nawala, mas marami ka nang naranasan kaysa sa iba sa loob ng isang taon. Hindi ko nga alam kung paano ka pupurihin. Tinapik ni Elder Chin ang balikat ni Terence ng may halong emosyon bago binago ang usapan, bukod sa pagbisita kay Tito Master at pagpapaliwanag sa kanya ng misyon, pumunta ka ba ngayon para magtanong tungkol sa Alphen? Sa tingin mo ba ay kakaiba na biglang kinuha ni Tito Master ang Alphen bilang disipulo niya, hindi ba? Ang mga mata ni Marshall Uncle ay kasing talas ng tanglaw. Walang may tatago kay Marshall Uncle. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, inamin ito. Hindi mo ako masisisi sa pagiging mausisa tungkol dito. Kilalang kilala mo na ang karakter ng isang Alphen. Bagamat mayroon siyang mga kwalifikasyon para maging disipulo mo at manahin ang iyong mga kasanayan sa alchemy, ngunit. Pero kung masama ang ugali mo, ang pagiging alchemist ay magdudulot lang ng kapahamakan sa isang tabi. Sinunod ni Elder Chin ang sinabi ni Terence at umiling ng may mapait na ngiti, sa tingin mo ba ay matanda na at magulo ang ulo ng tiyuhin ng martial law na iyon, at hindi niya alam ang tungkol dito. Noong una, lubos akong nadismaya sa pagiging tagahanga ng AI at hindi ko siya kailanman tatanggapin bilang aking disipulo. Alam mo, Romal, kung hindi lang dahil sa katotohanang malapit nang matapos ang buhay ko, hindi sana ako ganoon kasabik na makahanap ng disipulo. Tumango si Terence. Ito rin ang pinagtataka niya. Gumaling na ang mga pinsala ni Elder Chin, kaya bumalik na sa normal ang kanyang lakas at haba ng buhay. Wala naman talagang kailangang ipag-alala tungkol sa pagtanggap ng mga disipulo. Tio Mayor, maaari kayang dahil ito sa pressure mula sa sekta. May mga hula na si Terence, kaya nagtanong siya. Tama. Nang hilingin ng pinuno ng sekta kay tiyuhin Mayor na kausapin siya, nabanggit niya ang Alphen, ang bagong disipulo. Sinabi niya na sayang kung masisira ang mana ni tiyuhin Mayor. Dahil ang Alphen ay isang promising talent, hindi siya dapat sayangin. Habang nagsasalita si Elder Chin, hindi niya namamalayang napangiti siya at sinabing, sa tingin niya ay hindi magtatagal ang buhay ng martial uncle na iyon, kaya gusto niyang sanayin ang susunod na henerasyon ng mga alchemist para sa sekta. Agad na naunawaan ni Terence. Nakatago pa rin ang balita ng paggaling ni Elder Chin, at hindi alam ng mga nakatataas sa Sword Spring Sect na mahaba pa ang kanyang buhay. Siyempre, mag-aalala sila. Ang problema, bakit ito naging tagahanga ng AI? Anong klaseng katayuan mayroon ang pinuno ng sect ng Sword Spring Sect? Paano niya napansin ang pagkakaroon ng isang disipulo ng Outer Sect? Kahit na napansin niya, dapat ay si Terence iyon. Tutal, si Terence ang pinakamalapit na kandidato para maging disipulo ni Elder Chin. Ayaw sabihin ni Elder Chin sa pinuno ng sektang tunay na dahilan kung bakit hindi niya maaaring tanggapin si Terence bilang disipulo, kaya sa paningin ng mga tao ng sekta ng Janchen, si Terence pa rin ang pinakamahusay na kandidato na personal na pinili ni Elder Chin. Tagahanga ng AI. Bakit siya itinalaga ng pinuno ng sekta? Dahil ba ito sa impluwensya ng lungsod ng Solan? Patuloy na nanghuhula si Terence, ngunit wala siyang anumang ebidensya. Romal, hindi mo kailangang mag-alala. Walang mabuting puso si Alphen, at alam ko iyon. Bagamat gusto ng pinuno ng sekta na tanggapin ko siya bilang isang disipulo, maaari niyang kalimutan ang pag-aaral ng anumang tunay na kasanayan mula sa akin. Sa pinakamarami, ilang ordinaryong kasanayan sa alchemy lamang ang matututunan niya. Ngumiti si Elder Chin at ikinumpas ang kanyang kamay. Gayunpaman, kung nandito ka, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pagkalibing ng aming pamana sa alchemy.
Wala kaming dapat ikalungkot kung mabulok ang mga gamit ng aming nakababatang tiyuhin sa aming mga tiyan. Tio Marshall, mali ka. Ang husay mo sa alchemy. Mabilis na nagseryoso si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, ngunit pinutol siya ni Elder Chin. Sige, hindi mo kailangang sabihin ang mga bagay na ito. Pareho nating naiintindihan ito sa ating mga puso. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Hindi mo ito ipinaliwanag ng detalyado ngayon lang, at hindi ako kontento. Sa pagkakataong ito, kailangan mong sabihin sa akin ng malinaw ang mga detalye. Malinaw na ayaw ng pag-usapan ni Elder Chin ang tungkol sa Alphen at alchemy. Hinailan niya si Terence upang pag-aralan ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Tutal, isa itong maalamat na lugar, at interesado siya rito. Walang ibang nagawa si Terence kundi ang pag-usapan ng mga guho kay nakatatandang Chin. Paminsan-minsan ay tinatanong siya na nagpapaalala sa kanya ng maraming detalye na hindi niya nabigyang pansin noon. Nag-usap sina Terence at ang nakatatandang Chin hanggang sa dumilim ang langit, at umalis na siya papunta sa mahabang kainan sa tuktok ng bundok. Nakatatanda kong kapatid na si Sima. Naghihintay na sa pintuan ang maliit na grupo nina Almira at Terence. Bukod sa walang kwentang ugali ni Peter, magalang din siyang binati ng lahat. Dahil nandito na ang lahat, Terence sabay-sabay na tayong pumasok. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay habang papasok. Halos lahat ng pumunta sa kabundukan ng multo na Yin ay naroon, maliban kay Jessa. Malamig ang personalidad niya at ayaw niyang sumali sa kasiyahan. Hindi rin naman gaanong mahalaga ang Alphen, kaya normal lang na hindi siya pumunta. Isang karangalan para sa akin na magkaroon ng nakatatandang kapatid na si Sima, unang kapatid. Sa pasukan ng banquet hall, ginaya ni Ru Feng ang tono ng Alphen at ngumiti kay Terence. Kapag nakita ka ng ikatlong senior brother na dumarating para magdiwang, tiyak na matutuwa siya. Naku, madidismaya ba kayong lahat na naging disipulo ni Elder Chin ang ikatlong senior brother? Kaya ginagawa ninyong gana ang inyong kalungkutan at pumupunta rito para kumain at uminom. Ang batang ito ay mula sa isang maharlikang bahay sa lungsod ng Luleng, ngunit hindi siya nanindigan kasama si Terence. Sa halip, kumampi siya sa matinding kaaway ng lungsod ng Luleng, ang batang Panginoon ng lungsod ng Solan, tagahanga ng AI. 7,375. Ngayon, umaarte pa siyang parang isang panauhin. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ng kanyang ama kung malaman niya ito. Ayos lang. Sapat na ang inihandang pagkain ng ikatlong nakatatandang kapatid ngayong gabi. Kumain ka na hanggat gusto mo. Baka hindi ka magkaroon ng ganito kagandang pagkakataon sa hinaharap. Sumulyap si Ru Feng sa mga taong nakapaligid kay Terence ng may awa. Kung susundin mo si Sima Yi, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng magandang araw. Hehe, Ru Feng, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para magsalita ng ganito? Hindi mo ba alam na sinundan natin si Big Senior at natapos ang isang misyon sa Rango 5? Ngumisi si Almira. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagkumpleto ng isang tier 5 na misyon, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Hindi ko talaga alam kung paano kayo, na nakikipaglaban para sa isang tier 3 na misyon, ay mabubuhay. Medyo nahiya si Ru Feng dahil totoo ang sinabi ni Almira. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na pantay na hinati ng mga tauhan ni Terence ang mga puntos at gantimpala ng tier 5 mission. Kung hindi lang bigla ang inanunsyo na disipulo ni Elder Chin ang tagahanga ng AI, malamang karamihan sa mga nasa ilalim niya ay gustong lumipat ng panig at palihim na pumunta kay Sima Yi. Ano ba ang problema sa isang misyon na nasa ikalimang ranggo lamang? Ang ating ikatlong nakatatandang kapatid ay isang taong malapit ng maging direktang disipulo ni Elder Chin. Sa hinaharap, magkakaroon ako ng walang katapusang supply ng mga mapagkukunan ng cultivation. Kahit na hindi ako gumawa ng anumang misyon, magagawa ko pa rin kayong durugan. Iniwasan ni Ru Feng ang paksa ng misyon at mayabang na muling binanggit si Elder Chin. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Ang katayuan ng ikatlong senior brother ay ang pinakamataas kahit sa mga disipulo ng inner sect. Sima Yi, sa tingin mo ba ay may karapatang makipagkompetensya ang isang simpleng outer sect steward, ang panganay na senior brother, kay senior brother AI? Ru Feng,
sa tingin mo ba ay makakapunta ka sa langit dahil lang sa naging tagahanga ka ng AI ng Lucky of Solan City? Nakaramdam ng galit si Almira, at tinitigan niya si Rufeng. Naniniwala ka ba na ipapaalala ko sa iyo ngayon din na ipinanganak ka sa lungsod ng Luleng? Anong lungsod ng Solan, lungsod ng Luleng? Lahat ng nandito ay disipulo ng sekta ng Sword Spring. Nasaan ang pinagmula ng pamilya? Isang malakas na tawanan ang nagmula sa bulwagan. Lumabas sina Alphen at Doggy Pie kasama ang ilan sa kanilang mga tauhan. Kuya Sima, nakakagulat talaga na may mga kasama kang nagbati sa akin. Nakababatang Kuya Nanggong, bakit hindi mo siya pinapasok? Napakabastos naman. Kasalanan ng nakababatang kapatid ko ang pagiging bastos. Dahil magkakilala tayong lahat, matagal na tayong nag-usap. Naabala ko si nakababatang kapatid na AI na lumabas. Mabilis na yumuko si Rufeng at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Magalang niyang sinabi, aanyayahan na sana sila ni Junior Brother papasok. Walang pagmamadali, walang pagmamadali. Maaga pa naman. Ayos lang na makapag-usap pa tayo ng kaunti. Kumaway si Pat Doggy nang nakangiti at sumulyap kay Terence. Si Mai, akala mo ba lilipad si Junior Brother AI sa langit, kaya nagdala ka ng mga tao rito para iwagwag ang buntot mo at magmakaawa? Bah! Ikaw ang kumakaway at nagmamakaawa. Inimbitahan ng Alphen ang panganay nating nakatatandang kapatid dito. Pumunta lang siya para batiin siya dahil galing tayo sa iisang sekta. Sa tingin mo ba bihira lang pumunta ang panganay nating nakatatandang kapatid? Lalong nagagalit si Almira. Kung siya ang pinapahiya, hindi sana siya magkakaroon ng ganoon kalaking reaksyon, pero napahiya si Terence. Tumahimik ka nga. Ano ka ba? Si Simayi ang kausap ko, sino ka para manggulo? Tinitigan ni Pat Doggy si Almira at sumigaw, tumabi ka. Sa tingin mo ba talaga ay nagpapanggap lang ako, ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala? At ano ka ba? Sa tingin ko wala ka namang kwalipikasyon para umarte. Biglang tumalon si Peter at tumayo sa harap ni Almira. Itinuro niya si Pat Doggy at sinimulang sawayin, isa ka lang hamak na hanggal, paano mo nagawang sigawan si Almira? Naniniwala ka ba na pupunitin ng Panginoong ito ang mabaho mong bibig? Natigilan sina Pat Doggy at ang iba pa. Walang umasa na ang taong biglang tumalon palabas ay si Peter pala na dati walang malay. Nang sila'y gumanti, bigla silang nagalit. Kung pagalitan siya ni Simayi ng ganoon, ayos lang sana. Pantay-pantay ang katayuan ng lahat, kaya may karapatan silang makipagtalo. Pero sino ba naman si Peter? Hinahanap mo ang kamatayan. Matapos matigilan sandali, direktang iniwas Pat Doggy ang kanyang palad sa mukha ni Peter. Ang ataking ito ay puno ng galit at naglalayong matanggal ang lahat ng ngipin sa bibig ni Peter. Hindi natin alam kung sino ang naghahangad ng kamatayan. Paulit-ulit nang umisi si Peter. Hindi gumalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nakaunat na parang kidlat. Kasabay ng isang mariing sampal, napahilig ang ulo ni Doggy at natamba ang kanyang katawan. Napaatras siya ng ilang hakbang at nagawa lamang niyang tumayo sa tulong ng kanyang mga tauhan. Mabilis na lumitaw ang isang bakas ng kamay na may 5 daliri sa kanyang pisngi. Kasabay nito, ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura ng ilang duguan ng ngipin. Natahimik ang buong eksena. Nagulat ang mga tao ni na Doggy Pie at Alphen at tumingin kay Peter na parang nakakita ng multo. Sa kabilang banda, nakita na ni Terence ang kalupitan ni Peter dati, kaya hindi na siya nagulat. Ang lakas ng loob ng isang mahinang tulad mo na sabihing hinahanap mo ako sa kamatayan. Sa totoo lang, kaya kitang patayin gamit ang isang daliri lang. Ngumisi si Peter nang may paghamak. Pakiramdam niya ay magaling ang kanyang pag-arte. Kaya niya namang makakuha ng kahit 70 puntos, di ba? Kumunat ang noo ni Terence. Gustong-gusto niyang malaman kung paano mapapatay ni Peter si Pat Doggy gamit ang isang daliri. 2 daliri ang kakailanganin ng isang ordinaryong tao, di ba? Gaya ng inaasahan, hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Isa siyang ordinaryong tao na dating kilala bilang isang gago. Atake. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Ako ang mananagot kung may mangyari. Nagalit si Pat Doggy, at sumigaw siya sa medyo paos na boses, ang lakas ng loob mong atakihin ang pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala.
Siguradong pagod ka na sa buhay. Bagamat medyo nagulat ang mga tauhan niya sa dating bilis ng pag-atake ni Peter, hindi naman sila masyadong natakot. Tutal, naroon naman ang antas ng lakas ni Peter. Kaya naman, nang ibigay ni Doggy Pie ang utos, walang malay na nagsitakbuhan palabas ang lahat. Maging ang mga tauhan ng mga tagahanga ng AI ay sumunod din. Napaawang ang bibig ni Peter, bakas ang pagmamalaki. Sa tingin niya, oras na para magpasikat ulit siya. Basura! 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 Kumislap ang figure ni Peter, ang isang kamay ay nasa likod ng kanyang baywang, at ang kabilang kamay ay patuloy na kumakaway, nag-iiwan ng mga imahe pagkatapos ng pangyayari. Habang sumisigaw siya, tumilapon sina Doggy Pie at ang mga tauhan ng Alphan. Wala ni isa sa kanila ang nakatiis ng kahit isang suntok. Sa isang kisap mata, lahat ng mga taong sumugod ay nakahandusay sa lupa at sumisigaw sa sakit. Walang sino man ang makatayo sa kanilang kinatatayuan. Natulala sina Doggy Pie at ang tagahanga ng AI. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Gayunpaman, hindi pa kontento si Peter. Dahil napatay na ang mga alipores, natural lang na ang dalawang boss na ang magbabantay. Bakit kayo natutulala? Hindi ba't gusto nyo akong bugbugin hanggang mamatay? Tumawa at sumigaw si Peter habang sumusugod sa harap ng Alphen at mga Doggy Bee at inatake sila gamit ang kanyang mga kamao. Silang dalawa ay itinuturing na mga master sa Golden Core Stage, ngunit natalo sila ng kamao ni Peter hanggang sa puntong hindi na nila kayang ganap na ipagtanggol, lalo na't hindi na sila makalaban. Sa isang kisap mata, mahigit 100 beses nang sinuntok ang Alphen at si Doggy Pie. Wala silang natamong anumang pinsala sa kanilang mga buto, pero hindi sila makakatakas dahil may mga pasa sa kanilang mga mukha. 7,376. Peter, tama na. Nakita ni Terence na malapit nang magliyab ang apoy at tumigil na, tutal, nandito kami para batiin ang Alphen sa pagiging disipulo ni Elder Chin. Hindi kami pwedeng maging bastos. Gustong umiyak ng Alphen pero wala siyang maiyak. P***. Akala ng tagahanga ng AI ay hindi lalaban dito si Terence dahil may sarili siyang mga alalahanin, kaya naisip niyang pwede siyang magpasikat at makabawi ng itsura. Hindi niya inakalang biglang mababaliw ang hindi nakikitang tauhan ni Terence. Sa pagkakataong ito, hindi pa kasama ang mukha, kahit ang loob ay tuluyang nawala. Hindi agad tumigil si Peter matapos marinig ang utos ni Terence. Sinuntok niya pa ang Alphen at Doggy Pie ng 2 beses bago ito kumalma at nagkibit-balikat. Ang mga mahihinang tulad mo ay talagang nag-iisip na magaling ka dahil lang sa ikaw ang pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid na namamahala. Kung hindi lang dahil sa katotohanang wala akong pakialam sa mga maling reputasyong ito, paano kayo magkakaroon ng pagkakataong ma-promote sa posisyon? Tiningnan ni Peter sina Alphen at Doggy Pie nang may paghamak at ngumisi. Sa hinaharap, tandaan mong lumihis kapag nakita mo ako. Kung hindi, bubugbugin kita ng husto na kahit ang sarili mong ina ay hindi ka makikilala. Nahiya at nagalit ang Alphen at si Doggy, pero hindi sila nang ahas na sumagot sa kasalukuyang sitwasyon. Paano kung bugbugin ulit sila? Bagamat wala sa Golden Core Stage ang lakas ni Peter, ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na isang nilalang na kayang durugan ang iba. Hindi maintindihan ng Alphen at ni Doggy Pie kung bakit ito nangyayari. Parang mas kahanga-hanga pa pala ang baliw na ito sa harap niya kaysa kay Simai. Ano ba naman ito? Ano ba naman to? Ang kaguluhan sa pasukan ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa banquet hall, kaya ang eksena ng Alphen at Doggy Pie na binugbog ni Peter ay nakita rin ng lahat. Sandaling napatingin ang lahat kay Peter nang may pagkamangha, iniisip na ang taong ito ay talagang mabangis. Pagkatapos, ang paggalang na ito ay napunta kay Terence. Alam ng lahat na si Peter ay tagasunod ni Terence. Gaano kaitikot si Terence mismo kung mayroon siyang ganito kalakas na tagasunod? Ang lakas na ipinakita niya kanina ay malamang dulo lamang ng malaking bato ng yelo, tama ba? Hindi nakakapagtaka na kaya niyang pamunuan ang isang grupo para makumplito ang isang tier 5 quest nang hindi nawawala ng kahit isa. Talagang may kanya-kanyang paraan siya. Kung hindi lang dahil sa magiging disipulo ni Elder Chin ang Alphen na iyon, malamang kanina pa umiiyak at nagmamakaawa ang mga taong ito na sumali sa team ni Terence.
Kung susundin ng isang eksperto, tiyak na magiging kagulat-gulat ang kanilang magiging pag-unlad. Gayunpaman, hindi rin niya maaaring masaktan ang disipulo ni nakatatandang Chin. Nanlumo ang mga manonood. Paano nagkaroon ng ganito kahirap na pagpili? Si Mai. Sinasadya mo bang manggulo rito? Gusto mo ba talagang makipagkasundo sa amin? Umatras ng ilang hakbang ang tagahanga ng AI para dagdagan ang distansya sa pagitan niya at ni Peter. Pagkatapos, sumigaw siya, huwag mong isipin na dahil lang ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, ay hahayaan mo na lang kaming bugbugin at ipahiya ng mga nasasakupan mo. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Natuwa si Peter sa kanyang sarili, at isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pinag-krus niya ang kanyang mga palad, at ang kanyang mga buko-buko ay lumikha ng malutong na tunog ng pagkalabog. Maaaring hindi ka pa nalalasahan ng aking lumang kamao at gusto mo pang magpatuloy. Wala talagang pakialam si Peter sa Katie wala, pangalawang nakatatandang kapatid, at pangatlong nakatatandang kapatid. Kung may lakas ng loob ka, halika at gumanti ka. Tumingin si Terence kay Peter, hindi nagbago ang ekspresyon nito. Pakiramdam niya ay malaki ang ipinagbago ng personalidad ni Peter. Maaari kayang matagal niya itong itinago at hindi niya maiwasang ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Bahagyang nanginig ang katawan ng Alphan. Naglakas loob siyang sigawan si Terence dahil akala niya ay hindi siya sasaktan ni Terence, pero iba si Peter. Mukhang sabik na siyang bugbugin ulit ang lalaking ito, pero hindi niya ito matatalo. Paano niya ito mababasag? Anong nangyayari rito? Sa sandaling ito, biglang lumitaw sa labas si Marshal Master Maria. Nandilim ang kanyang mukha nang makita ang kawawang kalagayan ng Alphen at Doggy Pie. Nagliwanag ang mga mata ng tagahanga ng AI na parang nakahanap siya ng dayami na makapagliligtas ng buhay. Mabilis niyang iniwasan sina Peter at Terence at tumakbo papunta kay Marshal Master Maria. Marshal Master Ma, dapat mong hanapin ang hustisya para sa iyong disipulo. Hinayaan ni si Mai ang kanyang nasasakupang si Peter na palihim na umatake at bugbugin ang disipulong ito, ang nakatatandang kapatid na si Doggy, at isang grupo ng mga nakababatang kapatid. Hindi ito matitiis. Kung hindi dahil sa iyo, Marshal Master Ma, ang disipulong ito ay napatay na sana ni Peter. Nang marinig ni Marshal Master Ma ang reklamo ng Alphan, gulat siyang tumingin kay Peter. Kaunting impresyon lang ang mayroon siya sa disipulong ito. Tutal, hindi naman siya isang napakahusay na disipulo. Sapat na ang pagkakaroon niya ng kaunting impresyon tungkol dito. Gayunpaman, ang isang taong hindi kapansin-pansin ay talagang nabugbog ang ilang mga disipulo, kabilang ang Alphen at si Doggy Pie. Nanaginip ba ako? Dapat ba talagang palitan ang kagamitan sa pagtukoy ng sekta? Tagahanga ng AI, huwag kang mag-alala. Hahawakan ko ang bagay na ito ng patas. Hindi ako papanig sa sinumang pilyong disipulo na sadyang sumisira sa katatagan ng sekta. Binigyan muna ni Marshal Master Ma ng pampakalma ang Alphen na may matinding pakiramdam ng pagiging matuwid, pagkatapos ay tinitigan si Peter. Kung si Terence iyon, hindi sana siya nagsalita ng ganoon, at hindi rin sana siya nasangkot sa gulo na ito. Masyadong misteryoso si Terence, at ayaw niyang masaktan ito hanggat hindi pa nito nauunawaan ang kanyang ginagawa. Kung tungkol naman kay Peter, isa lamang siyang tagasunod ni Terence. Talaga bang makikipagtalo si Terence kay Marshal Master Ma ng mahabang bigot na si Pete para sa isang taong walang kwentang tao? Peter, binugbog mo ang mga kapwa mo disipulo at sinaktan mo pa ang pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid na namamahala. Ang tanong ko lang, umamin ka ba sa pagkakasala? Tumanggaw si Marshal Master Ma kay Terence bilang pagbati bago sinisi si Peter. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya masyadong makapagsalita kay Terence, kaya kinailangan niya munang sir-on si Peter. Anong biro? Kailangan ko bang tumayo roon at hayaan silang saktan ako? Karapat-dapat akong bugbugin hanggang mamatay, at saka ko lang maituturing na natupad ko na ang mga patakaran ng sekta. Malinaw ang Peter iniisip ni Peter sa pagkakataong ito. Ngumisi siya at sumagot, Marshal Master Ma, nawalan ka na ba ng malay? Bakit hindi niya tinanong kung sino ang unang gumawa ng hakbang? Maliban na ipagtanggol ko ang sarili ko. Nandilim ang mukha ni Marshal Master Maria.
Naisip niya, bata pa rin ako, mature na ako. Ikaw ang matanda at magulo ang ulo. Magulo ang ulo ng buong pamilya mo. Panalo si. Ingatan mo ang iyong mga salita at kilos. Malungkot ang mukha ni Martial Master habang nagpapatuloy, sa ngayon, wala kang kahit kaunting pinsala, ngunit ang ibang mga taong nakalaban mo ay lahat nasugatan. Ano man ang sanhi ng bagay na ito, hindi mo maaaring pabulaanan ang katotohanan na nasaktan mo ang iyong kapwa-miyembro ng sekta. Hindi mapabubulaanan ang nanay mo. Binubugbog ko sila gamit ang isang grupo ng mga tao. Hindi nila ako matatalo, kaya ano ang saysay? Iniisip ng sekta ng Sword Spring na ang mga mahihina ay makatwiran, tama ba? Umiinit ang galit ni Peter, at itinuro niya ang mga natalong sundalo, Martial Master sa tingin mo ba ay makatwiran lang na bugbugin ako ng mga basurang ito? Hindi makapagsalita si Martial Master Maria. Tinitigan niya ng masama ang Alphen at si Doggy Pie. Nakakadismaya talaga kayo. Ang daming binugbog ng isang tao lang, at nahihiya ako kahit gusto ko pa kayong ipagtanggol. 7,397. Yumuko ang mga Alphen at si Doggy Pie at hindi nakita ang galit na mga mata ni Martial Master Maria. Naramdaman din nila ang pag-aapoy ng kanilang mga mukha, kalahati dahil sa sakit at kalahati dahil sa kahihiyan. Panalo si Peter. Kahit ano paman, katotohanan na may nasaktan ka, pero inatake mo ang mga kapwa mo disipulo, hindi nirespeto ang mga guro mo, at pinagsalitaan mo ako ng masama. Dapat kang parusahan. Ayaw nang ipagpatuloy ni Martial Master ang pag-uusap tungkol sa mga detalyeng ito, kaya direkta niyang hinatulan si Peter, alam kong napakalakas mo, kaya parurusahan kita ng hampas sa palad. Hanggat kaya mong hawakan ang palad ng Panginoong ito, matatapos na ang usapin ngayon. Hindi na ninyo dapat banggitin pa ito sa hinaharap. Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Walang pagtutol ang Alphen at si Doggy Pie. Siyempre. Si Martial Master Totoo. Isang bagong silang na eksperto sa soul stage. Ang isang casual na hampas ng palad mula sa kanya ay hindi kayang tiisin ng isang golden core stage martial artist. Bukod pa riyan, ang lakas ni Peter ay nasa yugto pa lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Manam. Isang cultivator sa entablado ng pundasyon na kayang talunin ang mga cultivator sa entablado ng gininto ang core. Hahawakan ko ang palad mo, ano ba ang problema? Lumingon si Peter, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang magpatuloy sa pag-arte ng matapang, kaya hindi na siya nag-atubili at sinenyasan si Martial Master magamit ang kanyang daliri, Terra na. Naghihintay ako. Galit na galit si Martial Master Maria. Sino ba yung kausap mo? Pahihirapan kita ngayon. Dahil dito, agad na nagdesisyon si Martial Master na magdagdag ng 2 pang puntos. Sa simula, si Peter ay nakaretay sa kama ng 3 hanggang 5 araw, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang hayaang nakaretay sa kama ang batang ito ng kahit 1 buwan. Magaling! Kung gayon ay sasama ako, mag-ingat ka. Matapos magsalita ng walang ekspresyon si Martial Master itinaas niya ang kanyang kamay at sumugod. Dahil sa kanyang kakayahang makipaglaban bilang isang bagong panganak na martial artist sa soul stage, hindi na niya kailangan ng kahit anong teknik sa martial arts. Isang simpleng palad na lang ay sapat na para talunin si Peter. Hindi mukhang kinakabahan si Peter. Sa halip, mayroon siyang relax na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ang pag-atake ni Martial Master pinilipit din niya ang kanyang baywang, iginalaw ang kanyang mga balikat, huminga ng palabas, at itinaas din ang isang palad. Mukhang hindi naman siya nagbigay ng lahat ng makakaya. Hindi nagsalita si Terence, tahimik lamang na pinagmamasdan si Peter. Nang makita niya itong umaatake, naramdaman niyang nasa parehong antas sina Peter at Martial Master Nagbanggaan sa ere ang mga palad ng magkabilang panig kasabay ng isang malakas na kalabog. Bahagyang nanginig ang katawan ni Martial Master at pagkatapos ay bumalik sa normal. Si Peter naman ay umatras ng 3 hakbang na nag-iwan ng kalahating pulgadang lalim na bakas ng paa sa lupa. Tila medyo mababa ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, sapat na ito para makuha ang atensyon ng lahat. Si Martial Master iyon. Ang orihinal na infant stage cultivator mula sa Long Whisker Peak. Si Peter. Bahagyang mas mababa lang ba kay Martial Master matapos ang isang head-on palm strike?
Anong klaseng biro ba ito? How? Martial Master Ma, mukhang ordinaryo ka lang naman. Matapos tumayo ng matatag si Peter, agad siyang tumawa ng malakas. Kahit na mas malakas ka, hindi pa rin sapat iyon para talunin ako. Nagiging maawain lang ako. Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Martial Master Maria. Sumanghel siya at sinabing, gusto lang kitang parusahan ng kaunti. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng kaunting lakas. Kalimutan mo na, dito na nagtatapos ang bagay na ito. Dahil nagkasundo na sila, kinailangang sumuko pansamantala ni Martial Master Ma kahit gusto pa niyang mabawi ang kanyang mukha. Salamat sa pagpapakita ng awa, Martial Master Maria. Peter, bilasan mo at pasalamatan si Martial Master Ma. Nagulat si Terence, pero sinusubukan na niyang patahimikin ang sitwasyon. Ngayon, sparring match lang naman sa pagitan ng mga kapwa-disipulo. Mukhang tuwang-tuwa si Peter sa kanyang sarili, at iyon ang dahilan kung bakit si Terence ang unang nagsalita, kung sakaling nainas talaga siya kay Martial Master Maria. Peter, hindi mo ba narinig ang sinabi ng panganay na nakatatandang kapatid? Bilasan mo at pasalamatan mo si Martial Master Ma. Lumapit din si Almira kay Peter at bumulong, kung magpapatuloy ito, tiyak na kamumuhian ni Martial Master Ma ang panganay na nakatatandang kapatid, at hindi ka makakaiwas dito. Hindi nag-aalala si Terence na kamumuhian siya ni Martial Master Ma, ngunit ang problema ay hindi magkakaroon ng magandang buhay ang kanyang pangkat kung sila ay magiging target. Kumunot ang noo ni Peter, puno ng pagtutol ang mukha, na para bang pakiramdam niya ay hindi mas mababa ang lakas niya kaysa kay Martial Master Ma, at ang pagpapasalamat sa kanya ay katumbas ng pagyuko ng ulo, na medyo nakakahiya. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Almira, hindi na siya nagpumilit. Casual niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Martial Master Ma at sinabing, salamat sa pagpapakita ng awa. Hindi natuwa si Martial Master Maria. Humagalpak siya ng iyak at tumango kay Terence, si Mayi, napaka-eksperto mo, dapat mo siyang sanayin ng mabuti. May mga importante pa akong dapat asikasuhin ngayon, kaya hindi na ako magpapaliban pa. Kumain at uminom kayo ng maayos, at Alphan. Binabati kita. Nang makita ang pasa sa mukha ng Alphan, nahiya si Martial Master Ma para batiin ito. Gayunpaman, pumunta siya ngayon para ipagdiwang ang pagiging disipulo ni Elder Chin ng Alphan, kaya kinailangan niya itong batiin kahit gaano pa ito naiinis. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Martial Master Ma na wala na siyang lakas ng loob para manatili, kaya tumalikod siya at umalis. Pinapaalis na ng lahat si Martial Master Ma, ngunit ang mga mata ni Terence ay natuon kay Peter. Medyo kakaiba talaga ang batang ito. Maging ito man ay personalidad o lakas, bago at pagkatapos pumunta sa hanay ng bundok ng mga multo na yin, siya ay ibang-iba. Talaga bang nakakuha siya ng ilang benepisyo sa mga guho? Nang makapasok sila sa mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, sandali silang nagkahiwalay. Sa panahong iyon, nakatanggap si Peter ng isang uri ng mana, na tila may katuturan. Tutal, si Terence ay nagkaroon na ng katulad na karanasan noon, at sa pagkakataong ito, ang pangunahing tauhan ay si Peter. Pero may mga tanong pa rin si Terence, mababago ba ng pagtanggap ng mana ang personalidad ng isang tao? Habang nag-iisip si Terence, ang tagahanga ng AI at si Doggy ay gumawa ng dahilan na kailangan nila ng paggamot at umalis kasama ang kanilang mga nasugatang tauhan. Tungkol naman sa pagkain sa banquet hall, kung sino man ang gustong kumain nito ay pwedeng kumain. Kaya naman, ang selebrasyon ay nagtapos sa isang masamang balita. Sa ika-4 na araw, ginanap ang seremonya ng pagtanggap sa disipulo ni Elder Chin sa tugatog ng cultivation. Dahil pinangunahan ito ng pinuno ng sect ng Sword Spring Sect sa likod ng mga eksena, ito ay ginanap ng may engranding paraan. Sa ika-5 araw, marami sa mga nakatataas sa sekta ang dadalo, at marami rin sa mga disipulo ng inner sect ang dadalo. Kung tungkol naman kay Terence at sa iba pang mga bagong outer disciples, maaga silang pinapunta sa cultivation peak para tumulong sa pag-aayos ng lugar. Ang mga bagay na ito ay dapat gawin ng mga service disciples, ngunit para magpasikat, nahuli ang mga bagong outer disciples. Kuya, narinig ko na maraming disipulo ng inner sect ang pupunta para manood ng seremonya ngayon. Makikita ba natin si Ate Wu at ang itim na wildflower?
Sumunod si Almira sa tabi ni Terence at inayos ang upuan, sabay bulong, mabuti sana kung makikita ko si Ate Wo. Ngayon lang tayo nagkahiwalay ng ganito katagal. Siguro may pagkakataon. Pero mahirap sabihin. Tutal, sina Ate Wo at ang Black Wildflower ay kakasali lang sa inner sect kamakailan lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagsasanay sa mga pambungad na pamamaraan ng cultivation at mga pamamaraan ng martial arts upang magkaroon sila ng matibay na pundasyon sa inner sect. Inaayos din ni Terence ang mesa at mga upuan, habang casual na nakangiti. Ate Almira, hindi mo kailangang mag-alala. Makikita rin natin sila sa madaling panahon. Kung hindi sila pumunta ngayon, pupuntahan ko sila mamaya at magtatanong tungkol sa kanila. 7,378. Sa puntong ito, napadako ang tingin ni Terence kay Peter, na hindi kalayuan, at hininaan niya ang kanyang boses, Ate Almira, kakaiba ang kinikilos ni Peter nitong mga nakaraang araw. Napansin mo ba? Agad na nagpakita si Almira ng walang magawang ekspresyon. Paano niya hindi napansin? Ilang kamangha-manghang bagay na ba ang nagawa ni Peter? Medyo kakaiba nga. Sabi niya itinago niya raw ang lakas niya noon, pero ngayong naipakita na niya ito, medyo naging arrogant at radical na ang personalidad niya. Bumulong si Almira sa sarili sandali bago nagpatuloy, paano ko ba ito sasabihin? Kung ikukumpara sa dati, parang ibang tao na ako. Kahit na pareho pa rin ang ilan sa mga kilos ko, pakiramdam ko ay nagkukunwari lang ako. Nag-aarte. Nagpapanggap ka pa rin ba na katulad ng dati? Hinawakan ni Terence ang kanyang baba. Nagkunwari si Peter na siya pa rin ang dati para hindi makaramdam ng pagkailang si Almira. Kung ganoon nga, ang nararamdaman niya para kay Almira ay pareho pa rin ng dati. Si Peter, na hindi kalayuan, ay tila may naramdaman at lumingon kina Terence at Almira. Bagamat mahina ang boses nilang dalawa, tahimik silang tumigil sa pag-uusap at naghintay ng susunod na pagkakataon para makapag-usap. Habang nag-uusap sila, sunod-sunod na dumating ang mga taong dumalo sa seremonya. Ang mga elder ng sect, ang mga nakatatandang kapatid na kaitiwala ng inner sect, at iba pa ay pawang mga lubos na iginagalang na nilalang para sa mga disipulo ng outer sect. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Terence sa mga taong ito. Ayaw niya man lang silang makilala. Tanghali, opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagtanggap sa disipulo ni Elder Chin. Matapos makumplito ang buong seremonya, ang tagahanga ng AI, na puno ng papuri, ay nagsimulang magpasalamat sa mga taong dumalo sa seremonya. Nagpapasalamat ang tagahanga ng Disciple AI na hindi ako pinabayaan ng guro at tinanggap ako bilang isang disipulo. Mapalad din ako na lahat ng mga senior brother ng sekta ay dumalo upang masaksihan ang seremonya. Mula ngayon, gagawin ng disipulo ang aking makakaya upang matutunan ang mga kasanayan sa alchemy ng guro at mag-aambag ng nararapat sa sekta. Habang mahusay magsalita ang Alphen, ang mga taong pumunta para manood ng seremonya ay tumingin sa kanya at paminsan-minsan ay ngumingiti. Tanging ang mukha ni Peter ang napuno ng pagtutol, at sumanghel siya ng may paghamak, ano ang punto ng pagpapamukha nito ng ganito kahanga-hanga. Ang isang mahina ay mananatili pa ring mahina. Kahit gaano ka pa karami ang matutunan mo, hindi mo mababago ang katangian ng isang mahina. Sumulyap si Terence kay Peter at mahinang sinabi, ito ang seremonya ng pagtanggap sa disipulo ni Elder Chin. Ayos lang kung minamaliit mo ang Alphen, pero huwag mong sirain ang reputasyon ng Elder. Tiyuhin ni Terence si Elder Chin, kung tutuusin, at hindi niya maaaring hayaang manggulo si Peter. Espesyal ang sitwasyon ngayon. Kahit ang tagahanga ng AI, na sabik ng hatiin si Peter, ay hindi pipiliing gumawa ng aksyon sa oras na ito. Kahit maraming master ang naroon at sapat na sila para madaig si Peter, ang Alphen lang ang mapapahiya kung sisirain niya ang seremonya. Dahil dito, hindi pinansin ng Alphen si Terence at ang iba pa. Gusto niyang maghintay hanggang sa matapos ang usapin ngayon. Hindi pinansin ni Peter ang mga sinabi ni Terence hanggang sa may sinabi rin si Almira na katulad nito. Sumanghel lang siya at tumigil sa pagsasalita. Maya-maya, natapos na rin sa wakas ang talumpati ng Alphen, at natapos ng perpekto ang buong seremonya. Paalis na sana si Terence sa tuktok kasama ang kanyang team nang magpadala ng isang tao si Elder Chin para hanapin siya. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, gusto ka sanang makita ni Kuya Chin.
Kung maaari, sumama ka sa akin. Ang nag-imbite kay Terence ay ang honorary disciple ni Elder Chin. Nakita na niya si Terence ng ilang beses at alam niyang malapit sina Elder Chin at Terence, kaya naman magalang siya. Aalis muna ako sandali. Bumalik muna kayo, huwag niyo akong hintayin. Medyo nagulat si Terence, hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ng kanyang tiyuhin amang sa oras na ito. Pero hindi masyadong inisip ni Terence iyon. Pinalis niya si Almira at ang iba pa at sinundan ang disipulo ni nakatatandang Chin. Ayaw ni Terence na maging masyadong malapit kay nakatatandang Chin nang mapagtanto niyang may ibang tao sa paligid, kaya lumapit siya at nagbigay ng saludo. Binati ng disipulo ng panlabas na sekta na si Sima Yi ang nakatatandang Chin. Habang binabati ni Terence si Elder Chin, palihim niyang sinulyapan ang elder na may maikling balbas sa tabi niya. Alam niyang isa itong elder ng sekta, ngunit hindi niya alam ang pangalan nito at hindi niya alam kung paano ito babatiin. Mabuti na lang at inalagaan ni Elder Chin ang kanyang pinakamamahal na nakababatang pamangkin. Ngumiti siya at tumango, Sima Yi, hindi mo na kailangang maging magalang. Ipapakilala kita. Ako si Elder Wu. Ipinatawag ka niya ngayon dahil may itatanong siya sa iyo. Nagbibigay pugay si Sima Yi kay nakatatandang Wu. Mabilis na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao matapos matanggap ang payo. Ano kaya ang mga tagubili ni Elder Wu para sa disipulong ito? Sima Yi, marami na akong naririnig tungkol sa iyo. Nabalitaan kong isa kang pambihirang henyong disipulo ngayong taon. Hindi naman masama. Hinaplos ni Elder Wu ang kanyang balbas at ngumiti. Tara, maupo tayo at mag-usap. Sabi ni Terence habang nakaupo, hinihintay ang sasabihin ni Elder Wu. Mahusay ang ginawa mo sa misyong hanapin ang mga labi ng dakilang mangkukulam na si Yin. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng sekta. Ang mga salita ni Elder Wu ay nagpaisip kay Terence kung ano ang nangyayari, parang tinawag siya rito para sa maltong bundok ni Yin. Sa katunayan, alam ni nakatatandang Chin ang lahat tungkol sa paglalakbay ni Terence sa maltong kabundukan ng Yin, ngunit hindi maaaring ibunyag sa publiko ang kanilang relasyon, kaya kinailangan niyang hayaan si Terence na ulitin ito. Elder Wu, napakabait mo. Pinalad lang akong natapos ang misyon. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pasasalamat. Magalang na tugon ni Terence at naghintay para sa iba pa. Ang kontribusyon ay isang kontribusyon. Maaalala ito ng sekta, kaya hindi mo kailangang maging mapagkumbaba. Ikinumpas ni Elder Wu ang kanyang kamay ng nakangiti, pagkatapos ay binago ang usapan, pinapaunti kita ngayon dahil gusto kong ikwento mo sa akin ng detalyado ang proseso ng nakaraang misyon. Huwag mong palampasin ang kahit ano. Oo. Susundin ko ang utos ng nakatatanda. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at agad na sumang-ayon. Pagkatapos ay ikinwento niya muli ang buong pangyayari. Seryosong nakinig si Elder Wu, paminsan-minsan sumasabad at nagtatanong ng ilang mga bagay na may tiyak na layunin. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang kwento. Nag-isip sandali si Elder Wu at saka seryosong sinabi, Sima Yi, tila ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay matutuklasan at mapapasok lamang ng mga taong may malaking kapalaran. Tunay kang pambihira. Hindi naglakas loob na magsalita si Terence, sa palagay niya ay may sasabihin pa si Elder Wu. Gaya ng inaasahan, sandaling tumigil si Elder Wu bago nagpatuloy, sa pagkakataong ito, balak muli ng sekta na galugarin ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Pangungunahan ko ang pangkat kasama ang isa pang elder at ilang inner disciples. Dahil nakapunta ka na roon dati, gusto kong itanong kung handa kang sumama sa amin. Kumurap si Terence. Ang mga guho na naman. Ang susunod na misyong eksplorasyon ay dapat na mas mahirap, tama ba? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga disipulo ng outer sect ay hindi dapat magkaroon ng kwalifikasyon para tanggapin ito. Gusto ba ni Elder Wu na gumawa ng exception? Siya nga pala, kailangan kong linawin na ang misyong galugarin ang mga guho ng dakilang mangkukulam na si Yin ay isang level 8 mission. Hanggat matatapos mo ito, makakakuha ka ng maraming puntos at gantimpala. Sigurado akong masisiyahan ka. Kalokohan. 7,399. Ang mga misyong nasa antas 8 kahirapan ay mga misyong espesyal na ibinibigay sa mga eksperto ng sekta, tulad ng ilang pangunahing disipulo at elder, at iba pa.
Sino ang gagawa nito kung ang kapalit ay hindi maganda? Kahit ang mga pangunahing disipulo at mga elder ay nasiyahan sa mga gantimpala, lalo na ang isang panlabas na disipulo na tulad ni Terence. Elder Wu, hahayaan mo ba ang disipulong ito na maging gabay mo ng mag-isa? Walang pakialam si Terence sa ulat ng misyon, wala ring saysay ang pag-alis kung mag-isa lang siya. Ang ibig sabihin ng disipulong ito ay, pwede ka bang magsama ng ilan pang tao? Siyempre, dahil sa magandang pagkakataong ito, kinailangan niyang tulungan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na kay Peter, naramdaman ni Terence na mayroon siyang malalim na koneksyon sa mga guho ng maltong mangkukulam na si Yin. Kung maibabalik niya si Peter sa maltong kabundukan ng Yin, maaaring makahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Siyempre naman. Pero, ang mga taong isasama mo ay dapat mga disipulo na nakapunta na sa mga guho ng dakilang mangkukulam na si Yin. Tumango si Elder Wu at idinagdag, isa pa, ang bilang ng mga taong isasama mo, kasama ka, ay hindi maaaring lumagpas sa 6. Nabaling ang tingin ni Terence at tumango. Mabuti. Maraming salamat, Elder Wu. Almira, Peter, Yunbao, Yiming, Yingjan, at Terence mismo may 6 na tao. Labis na nasiyahan si Terence sa ipinakitang galing ni Yingjan sa multo na Yin Mountains noong nakaraan, kaya isinama niya ito sa pagkakataong ito para sanayin ito bilang pangunahing tauhan ng koponan. Kung may mas maraming bakanteng pwesto, maaari niyang isaalang-alang ang pagtatanong kay Jessa kung gusto nitong sumali. Nagliwanag ang mukha ni Elder Wu sa kasiyahan. Dahil ganoon nga, dapat ka nang bumalik at maghanda. Magsasama ako ng ilang tao para salubungin ka sa mahabang kasagsagan mamaya. Huwag na tayong magtagal pa, aalis na tayo ngayon. Kumurap si Terence, hapon na pala, at kailangan nilang maglakbay ng buong gabi kung aalis sila. Ngunit dahil hawak ng 2 matanda ang kuta, tila hindi naman gaanong mapanganib ang paglalakbay sa buong gabi. Pumayag si Terence at umalis. Bumalik si Terence sa tuktok ng mahabang bigot at tinipon si Almira at ang iba pa. Katatapos lang niyang ikwento sa kanila ang tungkol sa maltong bundok ni Yin nang dumating si Elder Wu upang hanapin sila kasama ang kanyang pangkat. Elder Wu, handa na kami. Nang makita ni Terence si Elder Wu, ang tanging nagawa niya ay lumapit at batiin ito, at ipakilala si Almira at ang iba pa. Magalang na tumango si Elder Wu sa grupo ni Terence isa-isa bago ipinakilala ang mga miyembro sa kanyang panig, si Mai, ito si Elder Chen. Siya ang pinuno ng Mechanism Hall ng SEC. Agad na dinala ni Terence si Almira at ang iba pa upang salubungin ang nakatatandang Chen na ito. Ang Mechanism Hall ng Sword Spring Sect ay medyo ordinaryo at hindi gaanong sikat, ngunit para maging pinuno ng isang hall, tiyak na mayroon siyang pambihirang lakas sa ilalim niya. Kahit papaano sa yugto ng Nascent Soul, maituturing siyang isang pambihirang elite master. Ang 5 ito ang mga piling tao ng mga disipulo ng panloob na sekta. Kayong lahat ay mga kabataan, at kayo rin ang mga piling tao na nilinang ng sekta. Dapat ay mas makilala ninyo ang isa't isa sa daan. Sa hinaharap, ang sekta ay aasa sa inyong mga kabataan. Hinintay ni Elder Wu na batiin ni Terence at ng iba pa si Elder Chen bago ipinagpatuloy ang pagpapakilala sa natitirang 5 disipulo ng Inner Sect. Gayunpaman, nagbigay lamang siya ng pangkalahatang pagpapakilala, hindi man lang binanggit ang kanilang mga pangalan ng detalyado. Binabati ni Sima Yi ang 5 nakatatandang kapatid. Magalang na binati ni Terence ang 5, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa wuyukaw at itim na ligaw na bulaklak mula sa kanila kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ang 5 ito ay magiging ganito kamayabang at kamaangas, ni hindi man lang niya pinansin ang pagbati ni Terence. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi magkaibigan ang 5 ito. Hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa kahit sinong disipulo ng Inner Sect, pero matapos niyang labanan sina Josh at ang malupit na si Wolf para sa posisyon ng manager, alam ni Terence na nasaktan niya ang ilan sa mga makapangyarihang tao sa Inner Sect. Tila nasa loob ng saklaw ng mga taong nasaktan ang mga taong ito. Hoy! Ano ba to? Nasa ibabaw ba ng ulo mo ang mga mata mo? Agad na sumabog ang galit ni Peter. Hindi pa man nagsasalita si Terence, hindi na niya napigilan ang sarili, hindi ko matiis ang mga gago na katulad mo na walang lakas pero napaka-arrogant. Walang hiya. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa isang senior brother ng Inner Sect?
Nagbago ang ekspresyon ng 5 panloob na disipulo. Isa sa kanila, isang lalaking bilugan ang mukha, ay nagsabi, humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa iyong nakatataas. You. Tinatakot mo ba ako? Sa totoo lang, takot na ako simula pa noong bata pa ako, kaya hindi ako takot sa'yo. Subukan mo kung matapang ka. Hindi natakot si Peter. Iniunat niya ang kanyang kanang hintuturo at sinenyasan ang lalaking bilugan ang mukha, naku curious talaga ako. Anong klaseng prutas ang sinasabi mo, mahina ka? Matamis ba o mapait? Tama na. Lahat kayo ay galing sa iisang sekta, at magkasama kayong gagawa ng misyon sa ikawalong ranggo. Gusto niyo bang magkaroon ng panloob na alitan bago pa man kayo umalis? Saway ni Elder Wu sa malalim na boses. Hindi maglalakas loob ang disipulong ito. Mabilis na ikinuyom ng lalaking may bilog na mukha ang kanyang mga kamao at yumoko. Tinitigan niya ng masama si Peter na parang sinasabing, hindi pa ito tapos. Maghintay ka lang, bata. Napaatras si Peter ni Almira, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ikinuyom din niya ang kanyang mga kamao at yumoko kay nakatatandang Wu, palihim na nakatitig pabalik sa kanya. Maghihintay na lang ako. Natatakot ako na baka hindi ka dumating. Walang sinabi si Terence, malinaw na magkaaway ang 5 ito, at hindi naman masamang ipakita sa kanila ang puot kanina sa pamamagitan ni Peter. Sige, wala akong pakialam kung ano ang gawin ninyong dalawa, pero hindi maaaring masira ang misyong ito. Kung may magdudulot ng anumang pagbabago sa misyon dahil sa personal na dahilan, hindi ko siya kailanman palalayain. Patuloy na nagbigay ng malamig na babala si Elder Wu bago ikinumpas ang kanyang kamay, kung wala nang iba, Terra na. Dahil 2 makapangyarihang Elder ang nangunguna sa pangkat, hindi na kailangang bumili ng anumang kagamitan. Naihanda na ng sekta ang lahat. Mabilis na nilisan ng grupo ang sekta ng Sword Spring at nagtungo sa direksyon ng hanay ng bundok mga multo na yin. Akala ni Terence ay pipiliin ni Elder Wu na gumamit ng isang lumilipad na Spirit Beast dahil mas mabilis ito, ngunit hindi niya inakalang gagamitin pa rin ng team ang kabayong Black Spirit Fergana. Hindi nagtagal matapos nilang lisanin ang sekta, ang lalaking may bilugang mukha ay tila hindi natuwa at sadyang nagpahuli, naglagay ng distansya sa pagitan niya at ng 2 nakatatanda, at tumakbo sa tabi ni Terence at ng iba pa. Kayong mga disipulo ng Outer Sect ay hindi kwalipikadong lumahok sa mga misyon sa ikawalong antas. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayo dinalhan ng mga pasanin ng 2 elder. May bahid ng paghamak ang lalaking may bilog na mukha habang malamig na sumisinghot, dapat may limitasyon ang pagiging palabiro. Kung matino ka, dapat kang bumalik agad sa sekta, para hindi ka magmukhang masama mamaya. Kalokohan. Ang ating nakatatandang kapatid ay isang taong inimbitahan ni Elder Wu para tumulong sa pagkumpleto ng misyon, paano mo nasabing walang ginagawa siya? Kung mayroon kayong anumang pagtutol, maaari kayong pumunta at makipag-usap kina Elder Wu at Elder Chen. Huwag kayong pumunta rito at gumawa ng gulo. Sabi ni Almira na hindi nasisiyahan. 7,400. Anong alam mo? Ang isang ordinaryong disipulo ng Outer Sect ay wala man lang karapatang makipag-usap sa akin ng normal. Ang bilugang disipulong may mukha ay sumulyap kay Almira ng may paghamak at sumanghal. Ano ang maitutulong mo sa misyon? Natatakot ka ba na hindi natin mahanap ang multo na kabundukan ng yin? Nagiging magalang na ako sa pagsasabi na nagbibiro ka. Sa palagay ko, ang isang gabay na tulad mo ay dapat na magbigay sa akin ng 2 maliliit na barya. Agad na nagalit sina Yunbao at Tim Ing. Sa sobrang kawawa nila ay pera na lang ang natitira sa kanila, tapos sinabi mong pwede mo silang bigyan ng kaunting pera. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang 2, hindi napigilan ni Peter na mapasigaw, "Bah! Kayong mga disipulo ng Inner Sect ang nandito para mag-freeload ng points. Wala kayong alam, at kayo'y mga basura at mahihinang manok lamang. Alam nyo ba kung gaano kayo nakinabang sa amin? May lakas ng loob ka pa talagang sabihin na walang ginagawa kami. Kung hindi dahil sa amin, kahit na 10 beses o 100 beses pa ang dami ng tao, mamamatay ka pa rin sa katandaan sa hanay ng bundok ng multo na yin at hindi mo makikita ang pasukan patungo sa mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na yin. Para saan ka nagyayabang?
Napakapangahas mo. Sino ka sa tingin mo para ipahiya ang isang disipulo ng inner sect ng ganito? Galit na galit ang lalaking may bilugang mukha. Matagal na siyang may sama ng loob kay Peter, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Peter ng walang pag-aalinlangan. Parehong nakasakay sa kabayo ang magkabilang panig, ngunit hindi kalayuan ang distansya. Sa isang kisap mata, isang pag-agos ng apoy na chi ang sumugod kay Peter. Ngumisi si Peter at umupo sa kabayong Black Spirit Fergana. Hindi siya umiwas, sa halip ay direktang naglunsad ng direktang kontra-atake. Nagbanggaan ang dalawang puwersa na lumikha ng isang malakas na kalabog. Hinailan ng dalawang matanda at apat na panloob na disipulo sa unahan ng renda at lumingon upang tingnan ang sitwasyon. Nagkataon lamang na nakita nila ang malakas na panginginig ng katawan ng lalaking may bilog na mukha, pagkatapos ay gumulong ito. Walang patawad si Peter. Tumalon siya mula sa itim na kabayong Spirit Fergana at umatake mula sa kalangitan na parang agila na nanghuhuli ng kuneho, sinusubukang patayin ang lalaking bilugan ng mukha. Nabigla si Elder Wu. Sinasabing may lakas nga ang tauhan ni Sima Yi na ito, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalakas. Bagamat ang lalaking bilugan ng mukha ay isa lamang ordinaryong disipulo sa inner sect, hindi naman mahina ang kanyang lakas. Isa na siyang half-step nascent soul stage martial artist, pero hindi man lang niya makuha ang kahit isang palad ni Peter. Kung ganoon kalakas ang kanyang mga tauhan, gaano kaya kahusay si Sima Yi? Tumigil ka. Habang umiikot ang isip ni Elder Wu, napigilan na niya ito nang hindi namamalayan, hindi ba pinakinggan ang mga sinabi ko? Sa tingin mo ba ay masyado na akong matanda para humawak ng sable? Elder Wu, maliit na bagay lang ito sa pagitan ng mga disipulo. Bakit hindi mo na lang ako ang bahala? Lumabas ang isa sa mga disipulo ng inner sect at ikinuyom ang kanyang mga kamay ng may ngiti. Sa anumang kaso, ang disipulong ito ay may sapat na karanasan sa pagharap sa ganitong uri ng bagay. Ano kaya ang iniisip ng elder? Bahagyang tumaas ang kilay ni Elder Wu habang matalim niyang tinitigan ang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango at sinabing, Yaki, ikaw ang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala sa panloob na sekta, kaya hindi problema para sa iyo na hawakan ang maliliit na bagay na ito. Dahil nagboluntaryo ka na, iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Maraming salamat, Elder Wu. Hahawakan ng disipulong ito ang bagay na ito nang walang kinikilingan. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Yaki habang magalang niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kay nakatatandang Wu. Pagkatapos ay humarap siya kay Peter, na huminto na. Kung isa lamang siyang ordinaryong disipulo ng inner sect, hindi na siya kailangang pansinin ni Elder Wu. Gayunpaman, si Yaki ang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala sa inner sect, at hindi rin siya mahina. Ang kanyang katayuan ay bahagyang mas mababa lamang kaysa sa isang ordinaryong elder, kaya naman handa siyang bigyan ng mukha ni Elder Wu. Peter, di ba? Hindi mo ba alam na kung ang isang disipulo ng outer sect ay lumaban sa isang disipulo ng inner sect, maaari silang kasuhan ng krimen ng pagsuway? Sa harap ni Peter, biglang tumaas ang aura ni Yaki, hindi ka pa ba kumbinsido? Bakit hindi mo ako subukang atakihin? Nag-isip si Peter, at mabilis siyang nagkalkala. Pakiramdam niya ay wala siyang kumpiyansa sa pakikitungo kay Yaki, kaya't malamig siyang sumangot at sinabing, noon pa man ay mapagbigay na ako at ayaw kong makipagtalo sa iyo. Isang biro ang makasakit sa iyong mga nakatataas. Hindi ba't ang lakas ang pinakamahalagang bagay sa sekta? Walang mali sa pahayag na ito. Sa katunayan, sa lakas na ipinakita ni Peter ngayon, higit pa sa sapat na iyon para sumali sa panloob na sekta. Hanggat handa siya, walang sino man ang makapagsasalita ng kahit ano. Sa ganitong paraan, natural na walang problema sa pagkakasala ng nakatataas. Bibigyan ko ng mukha si Elder Wu ngayon. Para sa kapakanan ng misyon, pansamantala muna kitang palalayain. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, hayaan mo na. Pero kung hindi, ano ba ang hinihingal mo? Sinabi ko na sa iyo. Kung hindi ka kumbinsido, pwede mo nang gawin ngayon. Nanlamig ang mga mata ni Yaki nang tumaas ang kanyang hanggaring pumatay, hindi ako magiging madaldal ngayon. Maaari mo na ring ipakita sa akin ang iyong kakayahan.
Hanggat maglalakas loob na kumilos si Peter, maglalakas loob si Yaki na maglunsad ng isang malakas na atake at direktang papatayin siya. Hahaha, wala na bang lakas ng loob ang batang ito? Puro pagsasalita lang ang alam niya, pero kung makikipag-away talaga siya kay Kuya Yang, baka naiihi na siya ngayon. Ang ilan pang mga disipulo ng panloob na sekta ay nagsimulang magingay at walang awang ngumisi kay Peter. Malinaw sa kanila ang iniisip ni Yaki, kaya naman gusto niyang pukawin si Peter na gumawa ng unang hakbang. Sa oras na iyon, nararapat lamang na mamatay si Peter, at kahit si Elder Wu ay walang masabi. Ikaw, isang senior brother ng Nascent Soul Stage Inner Sect Manager, medyo masungit ka lang at hinihiling mo sa akin, isang disciple ng Foundation Stage Outer Sect, na atakihin ka. Ang lakas talaga ng loob mong sabihin yan. Umikot ang mga mata ni Peter at agad na nagpakita ng paghamak, gusto mo pa ring gamitin ng nakababata mong kapatid ang ganoong kababang paraan ng pang-aasar. Sa totoo lang, minamaliit talaga kita. Kahit gaano niya minamaliit si Yaki, sinasabi niya lang iyon. Hindi hanggal si Peter at hindi talaga siya magkukusa na atakihin si Yaki. Matapos kutsain si Yaki ng ilang sandali, binato ni Peter ng mga salita si Elder Wu, Elder, tatayo ka na lang ba at papanoorin ang malakas na apihin ang mahihina. Ibinigay ko na ang karapatang harapin ang bagay na ito kay Yaki. Kung paano ito lulutasin, maaari ninyo itong pag-usapan. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi ako makikialam. Seryoso ang mukha ni Elder Wu habang sinasabi niya, syempre, lahat kayo ay galing sa iisang sekta, at ayaw kong makita ang trahedya ng pagpatay ng kapwa-disipulo. Bagamat wala na tayo ngayon at maaaring luwagan ang mga patakaran ng sekta, kung gusto ninyong lumaban, mas mabuting tumigil na kayo. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Elder Wu, ito lang ang mungkahi ko. Maaari mo itong pag-isipan. Peter, kung ayaw mo talagang lumaban, humingi ka na lang ng tawad sa nangyari ngayon lang at huwag nang lumaban. Bahagyang napakunot ang noo ni Yaki. Handa na siyang pilitin si Peter na umatake at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon para patayin ito. Pero sa mga sinabi ni Elder Wu, hindi kaya ligtas si Peter. Pero ayos lang din naman na payukoan si Peter at aminin ang kanyang pagkakamali. Pahihirapan ko muna siya, at saka ko siya hahanap ng pagkakataon para patayin. Biglang natawa si Peter at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Elder Wu, maraming salamat, Elder. Pero hindi ko kasalanan ang nangyari ngayon, at imposibleng aminin ko ang aking pagkakamali. Maglaban tayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.